biniyak nila yung in-undermine nila yung authority ni Mayor Baste. Systematic pattern kung paano ang administrasyon ngayon ay kinikitil ang malayang pananalita, kinikitil ang mapayapang pagtitipon. Tama. At pati na yung paghingi natin ng Gusto lang ipahaya mga Duterte na kundi dahil sa mga Duterte, wala sila. Napakabastos naman. Sa pangbabastos ito, panggigipit at pananakot. Combination. Combination. Attorney Valera, ikaw muna ang tatanungin namin. Ang teorya ni Yusek Benranque, itong biglaan at walang karispe-respeto, walang koordinasyon, protocol of courtesy and observance of the local government authority provided to the city mayor, tinanggalan siya ng 35 police personnel. Si Mayor Bastida Duterte ng Davao City. Walang nihay-niho, walang karispe-respeto, walang notice. At Chief of Police ng City of Davao and station commanders. At ang rason, internal investigation on the conduct of police operations. Pero walang complainants. Pero hindi man lang kinordina sa kanya. At biglaan din, walang notice, 2 batalyon pang-combat ng Special Action Force ng PNP ang pinadala. Ang teorya ni Yusek Benranque, ito ay mga pattern and indicators of police state and siege of Davao City. At ito ay purposely intended to perpetuate political suppression and harassment sa kay former President Duterte at sa kanyang mga kaalyado, including Pastor Kibuloy, Mayor Duterte, ang anak niya, Vice President Sara Duterte. As a lawyer and as an international social political observer, your comments on this? Alam mo ka, Eric, Yusek Ben, no? Balikan natin kung ano yung tamang batas, di ba? Alam naman natin yan na ito ay saklaw ng Republic Act 6975 as amended ng Republic Act 8551, no? So, titignan natin ano nakasaad doon. Napakaganda yung tinatawag nating description at pag-aanalisa ni Yusek Ben. Kasi, yung operational control and supervision ng kapulisan ay nasa local executive. Correct. Nasa mayor yan. So, in other words, napakahalaga yan yung kahit na saang puntong reference mo titignan yan, yung primary supervision at control ay nasa mayor. Kasi siya ngayon nandoon sa grassroots. Siya mismo ang namamahala. Of course, alam natin na yung regional PNP, nasa ilalim niyan ng DILG, and of course, ang DILG naman ay nasa ilalim ng Office of the President, no? Yung bahagi ng executive branch. So, yung nakikita ko dito, napakalaki yung lamat na ginawa nila rito. Biniyak nila yung in-undermine nila yung authority ni Mayor Baste, no? Dahil ano ba naman yung abisuhan mo? Ano ba naman yung bigyan mo siya ng notisya at ipaliwanag kung anong background na nangyayari? Hindi po pwede yun na bigla na lang papalitan mo nitong ang dami-dami mga pulis na napakaganda halimbawa ng mga record nila. Pwede naman niyang pag-usapan nang hindi mo pinapakita yung political power, exercise ng political power mo para ipakita lang, no? Sa publiko na hindi. Kaya namin buwagin ang kapulisan ng Davao, no? Pero based on the records, kahit saan mo titignan yan, wala kang makikitang objective na analysis dyan na ito ay fair para sa City of Davao at para doon sa authority ni Mayor Baste, no? Claro. So parang sinasabi nila rito, alam mo kaya Rick and Yusek Ben, ay hindi nyo kaya na mag-preserve or i-secure ang peace and order sa Davao. Parang ganon. Hindi nyo kaya na sugpuin ang droga sa Davao. Bagkos, ang gusto nilang narrative ngayon is yung usapin ng peace and order sa Davao ay isang ilusyon. Hindi yan totoo. So, kaya nga pumapasok kami at nakikialam dahil nakikita namin yung kahinaan. So, eto yung political naman na rason, no? So, kasi pwede mong bigyan ng justification kahit anong pamaraan. Pero eto ba ang objective na realidad sa Davao? Hindi.
Kasi alam natin na yung katungkulan at tungkulin ng kapulisan sa Davao ay napakahalaga. In fact, yung pagbaba ng crime rate dyan, yung supervision ni Mayor Baste, yung kanyang ginagawa na ma-preserve at gawing modelo ang Davao City na isa sa pinaka-safest City. place to live, in the Philippines and kahit nasa karating Asia, no? So, iyan naman ang nagiging projected image talaga ng Davao even prior itong tinatawag ko ng illegal act na ginawa, no, sa pag-relieve ng mga officers. Kasi ayan ang tinitignan at pinupuntahan ng mga turista sa Davao, no? Tama ka. So, bakit sila nagkaroon ng ganyang klaseng analysis? So, hindi mo maihiwalay dyan yung usapin ng politika. Kasi yung konteksto ng realidad, ikawig natin sa national situation, alam natin na merong systematic pattern kung paano ang administrasyon ngayon ay kinikitil ang malayang pananalita, kinikitil ang mapayapang pagtitipon, Tama. at pati na yung paghingi natin ng hinaing, di ba, to redress grievances with the government. Alam naman natin yan, no? Kaya nga halos lahat na ginagawa ngayon na grassroots movement ay patungo sa isang mapayapang pagbabago, no? So ine-emphasize ko lang ito dahil alam mo bilang Pangulo ng Hakbang Maisog USA, no? Na last May 18 lang ay Nailunsad. nag-oath taking kami at naging guest namin si former Executive Secretary Vic Rodriguez, and of course nagbigay ka ng mensahe diyan ka Eric, no? So itong hakbang ng Maisog USA ay naglalayon para kami ay kasama at kabagang ng pambansang kilusan sa Pilipinas, no? Na mahalaga rin yung papel namin at sa pakikiisa sa pag-organisa, pagpukaw at pagpapakilos ng sambayanang Pilipino. Dahil alam naman natin na batay doon sa mission at saka vision ng Hakbang ng Maisog Pilipinas ay gusto natin mapabuti yung tinatawag nating situation sa Pilipinas. Kaya nga ang panawagan natin hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ay tayo ay hahakbang ng buong tapang. Tama. Para sa kalinawan o transparency, para sa pananabutan o accountability, para sa kapayapaan o peace, seguridad, at dinadagdag ko pa yung isa, yung epektibong soberenya at demokratikong pamamahala, ka Eric, no? Attorney Valera, sir, napakaganda ng tinuran po ninyo. Magre-react lang at magre-joinder si Yusek Ben Ranque sa pagpapaliwanag ninyo both political and legal perspective na mali ang ginawang hakbang na ito na tanggalan ng mga in mass relieve ang pulis sa Davao, hindi nirespeto ang mayor, and may semblance, sabi mo nga, ng authoritarian rule na parang police state na ang Davao. Yusek Ben Ranque, your reaction? Attorney, tama yung mga sinasabi mo. Pero ako dagdagan ko lang, talagang politika. Ako, 35 years ako sa politika. Alam ko na A to G sa politika. Nakikita ko kung anong dahilan na ginagawa nila to silence the Dutertes. Because may plano silang agawin ang liderato sa Davao from the Dutertes. Mismo sa local government ng Davao? Sa local government. Tama yun. Kasi yung mga alay ni Duterte noon, yun ang ginagamit ngayon nila ni Marcos Jr. panglaban doon sa mga Duterte. Pinupunduhan nila. Pinupunduhan nila yun. So, politika ang rason doon. Klaro. Politika. Wala na ibang dahilan dyan. Politika. Okay. Because gusto nilang, wala nga silang utang na loob eh. Gusto nilang ipahiya mga Duterte na kundi dahil sa mga Duterte, wala sila. Napakabastos naman. Sa pangbabastos ito, panggigipit at pananakot. Combination. Combination. Attorney Tama Valera, tama yung dagdagan po punto ninyo. ni Juan. Go ahead po. Yeah, tama yung punto mo, Yusek Ben, no? Kaya nga dito sa hakbang ng Maisog, hindi lang sa Pilipinas or sa global movement na ito ay tayo ay tumututol sa isang authoritarian na pamahalaan. Correct. Tama. Kasi Correct. nakikita natin dito na
ito yung mga indikasyon at anyo ng authoritarianism na pamamahala, no? Na hindi ito yung prinsipyo ng demokrasya at pagpapatataguyod ng karapatang pantao. Katulad nung nabanggit mo, Yusik Ben, kahit saang anggulo mo tignan, kahit anong lens pa ang ginagamit mong salamin, ay ito ay matingkad yung kulay ng politika sa nangyaring ito sa Davao. Tama. Kaya nga, bagamat bahagi ng ating layunin ay pataasin ang professionalism at respeto natin sa kapulisan at sa sandatahang lakas ng Pilipinas, ay ito yung mga bagay na nakakasira sa ating institusyon ng sandatahang lakas, no? Dahil hindi ito magandang sumalaming sa sandatahang lakas at kapulisan ng ating bansa, na kung saan ay ikaw mismo ang dumudurog sa demokrasya na dapat mong bantayan, no? Tama. So, pero ang mahalagang tignan dito yung prinsipyo na sila ay under the supervision and supremacy ng civilian authority. Exactly. Kaya nga kung iyong ikakawin yan, lahat ng mga pangyayaring yan, kung tutuusin, meron pang mga creative na alternatibo na dapat ginawa ang regional o yung PNP or yung DILG, na incidentally sila dapat ang managot dito kasi sa kanila galing ang orden dyan, no matter what, no? Kahit na bigyan nila, na napapakinggan ko nga, bigyan nila ng maganda at makulay na background at pagpapaliwanag na justified yon, hindi, objectively, kahit saan mong tingnan yan, kahit saan ebidensya, kahit saan pamamaraan, illegal po ang ginawa nilang pag-relieve ng officers. Kaya nga yung sinasabi ni Yusek Ben, yung punterian nila, tama ba yun? Ang punterian nila talaga ay mga Duterte. Well, isang malaking bagay yan. Kasi kung ikaw ay gumagalaw sa pambansang politika at nakikita mo na ang pinakamalakas na lugar at ang pinakamalakas na puwersa ay nandyan sa Davao, Yeah, exactly. Exactly. higibain mo siya. Ay hinain mo siya. Destroy. Hindi ba? So, hindi na natin kailangan maging eksperto rito, Oo nga. Yusek Ben Common at saka sense. Eric, no? Common sense. Common sense. No, na nakikita natin. Ngayon, nakatali ba ito sa mga iba't ibang mga national issues na tinututulan ng hakbang na maisok? Oo, nakatali yan. Kasi bukod dyan, ay makikita natin na hindi lang ito usapin ng pagkitid ng demokratikong espasyo, kundi usapin ito ng pananaw ng isang liderato na kung saan ay paano niya pupersahin o paano mapapanatili ang kapangyarihan no sa Pilipinas. So, kahit naman sa Kongreso, makikita natin yung alyansa, yung pagpapalit ng mga opisyal sa Senado. Alam naman natin yan na iyan ay nakatutok para patibayin nila yung alyansa nila at pigilin yung eksplosibong damage na gusto nila mangyari sa mga national scandal, no?